Ito, dapat po ninyong malaman. Pansamantala, ititigil ng pamahalaan ang lahat ng ayuda. Itong natitirang ilang araw before ang eleksyon sa May 12. Yan po ang direktiba ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kaya ko binabalita po sa inyo dahil yung lahat ng tumatanggap ng ayuda, yung 4Ps para sa mga senior citizen, PWDs at iba pa, pansamantala pong inihihinto yan para hindi magkaroon ng kulay politika. Ang pwede lang at hindi po pinigilan ay yung mga medical at saka burial assistance doon sa mga talagang nangangailangan na. Pero yung pagkain, pera at iba pa, pansamantala po ipinatigil ng COMELEC. Dapat maintindihan po ninyo ito. Walang magagawa ang Executive Department kung hindi sumunod kasi yan po ay COMELEC. Ang COMELEC ang makapangyarihan pag ganitong mag-e-eleksyon, during election, after matapos ang counting. COMELEC po yan. Okay? Kaya huwag kayong aasa, huwag kayong magagalit na mga tumatanggap ng ayuda na biglang nawala. Pansamantala lang. At ito ay magre-resume after election sa May 13. Di ba? Ilang araw lang naman. So, dapat unawaan nyo ito. Huwag kayong paggamit at sana huwag gamitin ng mga anti-Marcos. Itong pagpapahinto ng ayuda, sasabihin pinababayaan na yung mahihirap. Inuuna ko lang, mayroong gagawa ng ganyan, ng kababawan ng argumento para lang magkaroon ng content at sirain ng gobyerno. Hindi po kagustuhan ng Malacanang ito at ng Pangulo. COMELEC ang nasunod dahil sila yung merong authority. Okay? Para malinaw. Samantala, President Bongbong Marcos hindi po nababahala sa mga balitang impeachment o pwedeng i-file na impeachment laban sa kanya. Kaugnay pa rin sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong diyan sa ICC sa The Hague sa Netherlands. Ang sinasabi ng Malacanang, hindi makakaapekto sa trabaho ng Pangulo ang isyong ito. Dahil ang concentration ng Pangulo, ng Office of the President, na ituloy-tuloy ang mga programa ng gobyerno na hindi makakaapekto sa isyu ng eleksyon ay hindi ho yan maititigil. Pagpapalakas ng ekonomiya, internal, external security, food security, at marami pang iba. Pabahay, tulong sa farmers, tulong sa may mga sakit. Development ng mga project na ongoing na, hindi na pwedeng itigil ng COMELEC, yan po ay tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, anuman ang challenge, anuman ang plano ng mga anti-Marcos na mag-file ng impeachment pagdating ng 20 Congress na magsisimula sa July after ng election next week, at kung sino mga bagong congressman at mga senador, hindi yan nagiging problema. Dahil ang paniniwala ng Malacanang, base nga dun sa huling mga survey, approval at trust rating ng Pangulo tumaas pa. 60% approval, at yung pagtitiwala sa kanya ay nasa 59 to 60%. So walang problema yon. Alam naman natin kung ano ang motibo, kung sino man ang gagalaw, kikilos tungkol dyan sa impeachment, maaaring pamumulitika rin. Pero tingnan natin, tamang proseso yan. Yan ang sinasabi ng saligang batas. Inuulit ko, ang presidenteng nakopo hindi pwedeng kasuhan sa korte. Pero kasama siya sa mga impeachable official, impeachment lang ho ang tamang pamaraan. Pero yan ay subject naman kung for approval ng Kongreso. Ayan, tingnan natin. Pinapainit, pinapalabas siya ng mga anti-Marcos group. Dahil nga sa mas mainit na pinag-uusapan naman sa ngayon dahil nandiyan na yung article of impeachment against Sara Duterte na nasa Senado na after nitong election by June 2, officially magre-resume ang Kongreso at Senado, magsisimula na para sa normal na proseso ng impeachment trial against Sara Duterte. Okay? Ano inyong masasabi dyan? Eto naman, kaso sa ICC ni dating Pangulong Duterte pa rin, madidismiss daw. Ayan, okay?
Yan ang inaasahan nila dahil nag-file na po ng dismissal. Nag-petition na po for dismissal. Kino-question ng mga defense counsel ni Duterte ang jurisdiction ng ICC. Nag-file pa lang, pero pinapalabas na ng kailang supporters, makakalaya na, madidismiss na, makakabalik na ng bansa. Fake news po yan. Kasi ang ibig sabihin yan, pinangunahan nila ang ICC judges. Kasi pag ang abogado ay nag-file, normal lang yan. Defense counsel, prosecutor, normal lang ho magpetisyon ng dismissal, normal lang ho magpetisyon ng kahit ano-anong mga issue sa puntong legal. Kasi parte yan ng defense counsel. Yun naman talaga ang kailang pwedeng gawin. Wala namang iba eh. Dahil ngayon, nakatutok sila sa issue ng jurisdiction. Hindi pa nakatutok ang defense counsel doon sa mga ebidensya, testigo sa crime against humanity. So, posible, kaya nag-file ng petition para sa issue ng jurisdiction, baka, ulitin ko baka nangangamba ang mga Duterte at Defense Counsel sa lakas ng testigo at ebidensya. Kasi ongoing po yung proseso pa ng ibang document na ni-open ng ICC para tumanggap sa mga panibagong dagdag na mga complainant, dokumento na magpapatunay sa human rights violation or crime against humanity. Yan po yung pwede. Yan ang aking sa pantaha opinion. Baka nangangamba ang kampo ni Duterte, napakalakas ng kaso, kaya ayaw nilang magkaroon ng trial at kinu-question yung jurisdiction. Isa yan sa pwedeng mangyari. Pero yung pagpapile at petisyon para question ang jurisdiction, karapatan nila yon. Pero yan ay subject for approval ng mga senator judge ng ICC judge, okay, doon po sa Netherlands. Yung nagpapalabas na, makakalaya na, at kung ano-ano mga speculation nila, lahat yan garbage na balita. Lahat yan ay fake news. Yan ay tahasang pagsapaw, pag-iimpluwensya, or pangunguna sa posibleng gawin ng mga ICC judges. Hindi po yan dapat ginagawa. Kaya dito sa aking mga channel, hindi naman tayo magmamagaling. Alam natin ang aking ginagawa, alam ko kung anong proseso, hindi natin sasamahan ng ganyang mga propaganda. Ang sinasabi ko ay yung proseso. Posibleng dahilan, posibleng mangyari, pero yung sabihin na makakalaya na, makakalabas na ganito, lahat yan bawal. Lahat yan ay fake issue, fake content, fake na gawain ng mga kung sino man. Alam mo na yon. Okay? So maging maingat lang po sa pagtalakay, lalo na pag nasa korte ang kaso. Huwag pangunahan ng korte kung hindi mo alam at wala kang personalidad sa kaso, para hindi ka mabalikan at hindi ka pwedeng kasuhan, at higit sa lahat para paniwalaan ka. Importante ang kredibilidad na nagsasalita at gumagawa ng mga content or topic dito sa social media, maging sa traditional media. Please like and share ng video ito.